Sinungaling talaga tong si Auntie Claire. Sabi niya, lumalago na daw ang ekonomiya ng Pilipinas. Panoorin natin to. Binasag ng World Bank ang rosy picture na ipininta ng pamahalaan ukol sa ekonomiya ng bansa. Malayo kasi ang economic figures nito sa mga target ng gobyerno. Pero paglilinaw ng organisasyon, hindi pa huli ang lahat. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. The Philippines has recorded robust but decelerating. Malinaw ang mensahe ng World Bank. Humihina ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng lumalalang trade crisis at tumitinding tensyon sa ibang bahagi ng mundo. Sa kanilang June 2025 Philippine Economic Update, pinasilip ng World Bank ang kanilang growth and inflation estimates hanggang 2027. Makikita na ang growth rate para sa 2025 ay malayo sa target ng pamahalaan na 6%. We have potentially higher or more persistent policy uncertainty, particularly around trade, that could result in even greater global growth deceleration. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kahit anong pilit niyong pagtakpan ang tinatagong di umano'y kabulastugan ng kasalukuyang gobyernong Agba ay sadyang ang katotohanan na talaga ang tila siyang sasampal sa inyong mga kasinungalingan. Sa pambihirang pagkakataon, binasag na mismo ng World Bank ang katahimikan at tila sinampal ng katotohanan at kahiyan ang gobyernong Agba ni Marcos Jr. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, tila huling-huli mismo at mukha namang palang sa gobyerno nagsimula di umano ang fake news dahil tila taliwas kasi sa ibinabalita at pinapakalat ni Malacanang spokesperson Attorney Claire Castro na maganda raw ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Nagkaroon kasi kamakailan lamang ng press conference ang Vice Presidente na si Sara Duterte at tahasang sinabi niyang bagsak ang ekonomiya ng bansang Pilipinas at huwag daw itong isisi sa pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. At ito ang nakakagulat, tila binasag na mismo at ikinanta na ng World Bank ang katotohanan at tila inilabas na ang ebidensya na ipininta mismo di umano ng pamahalaan tungkol sa ekonomiya ng bansang Pilipinas. At dito'y nabunyag na malayo na kasi ang economic figures nito sa target ng gobyerno. Malinaw nga ang pahayag o mensahe ng World Bank na humihina ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa lumalalang patuloy crisis at pagpapatuloy ng tensyon na mas lalong lumalala sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa kanilang June 2025 Philippine Economic Update, dito'y inilantad ng World Bank ang kanilang growth at inflation estimate hanggang 2027. Makikita na ang growth rate para sa 2025 ay malayo sa target ng pamahalaan na 6%. Tila pagbubunyag pa ni World Bank Senior Country Economist Jafar Al-Rikabi ay bukod sa global policy uncertainty, bunso dito ng mabagal na takbo ng export at paghina ng mga industriya sa bansa. Sa fiscal front, lumobo sa 7.3% ng GDP ang fiscal deficit sa unang quarter ng taon. Umaasa naman ang World Bank na maibabalik sa tamang landas ang expenditure at mapapaliit ang deficit ngayong mismong taon na ito. Hindi rin ligtas ang bansa sa tariff. Binigyan naman ng pansin ng World Bank ang 90-day post-tariff hike ni US President Donald Trump. Banta ito sa investment at export ng bansang Pilipinas. Kaya tanong lang ilan sa ating mga kababayan, maibabalik at masasampal na natin ang katanungan sa spokesperson ng Palasyo, Attorney Claire. Sino ang nagpapakalat ngayon ng fake news? Maganda ba talaga ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas? Bakit ganon? Ayon pa mismo sa ibinunyag ng World Bank, bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. So ibig ba sabihin nito, Attorney Claire, fake news ang World Bank? Kaano mo ito ngayon madedepensahan, Attorney Claire Castro? Dahil mismong senior country economist na at World Bank pa mismo
ang tila sumampal sa iyo ng katotohanan at kahiyan at tila pinatunayan pang mahina talaga ang takbo ng ekonomiya ng bansang Pilipinas na taliwas sa iyong mga ipinagsasabi at pinapamalita. Dagdag tanong pa ng taong bayan, Attorney Claire Castro, kung matapang kayo, ipatawag nyo nga ang World Bank at sabihin nyo na fake news sila. Ngayon, sino na ang paniniwalaan ng taong bayan? Ang mga eksperto ba mula sa World Bank at mga senior economists o ang gobyernong ngagba na klaro pa sa sikat ng araw na pilit di umanong tinatago at pinagtatakpan ang katotohanan? Yon guys, magandang araw sa inyo mga babaeng. It's me again, Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros Vlogger. So ayan, nakita nyo ha, yung preview natin, napakalupit nito. Panoorin nyo sana yung video hanggang sa huli. Kita nyo, World Bank nagsalita na. So ibig sabihin yan, ikaw Anti-Claire, fake news ka talaga. Kayong dalawa ng boss mo. At saka kahit hindi naman magsalita ang World Bank, kitang-kita naman ng mga Pilipino yan eh. Nasisinungaling talaga kayo eh. Yung sabi nyo na umuunlad ng ekonomiya, nasaan? Nasaan ang pag-unlad? My God! Abay, araw-araw na lang na Duterte ang issue nyo. Paano pang uunlad ng Pilipinas? Sirao talaga itong bayan ito eh, no? So yan mga kababayan ha, nakita nyo, sabihin nyo naman fake news yan ha. Oh, wala eh, bagsak talagang Pilipinas. Kanya-kanya na lang tayo para makakain. Oh, yung mga ayuda na binigay sa inyo ni Mr. Tamba, oh, wala na, di ba? Oh, di wala na rin budget. Nganga talaga tayo. Tapos dinagdagan pa ng mga spokesperson na mukhang mga wakwak, napakapal ng mga make-up. Oh my God! Nakakatawa talaga itong mga to, no? Saka biruin nyo mga babae, sa video na to, kwento ko sa inyo, sana kung mas maganda matapos nyo yung video. Yung full video natin, yun si Mr. El Talker, ang lupit dyan pag mumurahin kayo nyan. So ngayon sa video na to mga babayan, pinapakita po rito kung gaano kapulpul ang gobyerno. Okay, biruin mo ba naman, may gera na. Sabihin ba naman ng Pangulo, ay, it's up to them. Kung gusto nilang umuwi, my God, alam nyo kung bakit kahit may gera na doon, na ayaw pa rin umuwi ng ibang kababayan natin. Kasi pag uwi dito, yung gutom man yung pamilya nila, hindi man sila tutulungan ng gobyerno eh. Papauwiin lang sila dito. Kung sakaling susunduin sila, papauwiin, bahala na sila sa buhay nila. Kung magutom man sila, magutom sila. Kung mamatay sila sa gutom, walang pakialam si BBM dyan, asaka si Anti-Claire. Tapos syempre, biruin mo naman kahit nagpuputukan na doon, talaga nagtitiis yung mga babae natin. Saka wala naman silang budget pang sundo dyan eh. At kung meron man, napipilitan lang yan. Syempre, dapat kung ikaw ay Pangulo, kung susunduin mo yung mga kababayan natin sa ibang bansa, dapat pangukuhan mo yun. Sige, umuwi na kayo rito sa Pilipinas at ang gobyerno na ang tutulong sa inyo, mabigyan kayo ng pangnegosyo, ganoon. Susunduin nyo lang yung mga vocals talaga itong mga to. Kung si Tatay Digong yan, hindi na pinapatagal, hindi na yung sasabihin na tamaan pa sila ng bomba para makauwi, no? Kita nyo naman mga babayan natin, no? Nakakaawa sila. Mas okay na silang tamaan ng bomba kaysa mamatay sila sa gutom dito. My God! Ako po, ano ba naman nangyayari talaga sa mundong ire? Wala na, mag-World War 3 na. No, madadamay pa tayo sa gera. Susunod na video natin, papaliwanag ko sa inyo kung paano tayo madadamay sa gerang nangyayari ngayon. At sa video na to mga babayan, nakita nyo magsasalita dito si Abante. Nako po, Diyos ko, si Anti-Claire. Kita nyo itong mga to na ayun, sinupalpal sila ng isang reporter na si Madam. Uy, ang galing ha. Uy, ang galing, panoorin nyo. Nasa ano yun mga babayan, nasa full video yun. Wala dun sa mismong preview natin. So napapanood mo ko ngayon. Shoutout sa'yo Mare. Sana pag play ko ng full video ay panoorin mo kasi napakaganda nito at malaman mo dapat para maasar ka din sa mga damuhong mga yan. At shoutout po sa mga magla-like ng video na to. Shoutout po sa inyo dyan ha. Napakaganda ng video natin na to. Sana pakishare nyo kasi para maabot yung mga kumare natin dyan na dapat ay mapanood tong video na to. Kung paano ang pinaggagawa ng mga kalokohan nito sa gobyerno, no? Biruin mo ba naman, no? Alala, hihintayin pang madedo yung kababayan natin doon na tamaan ng mga missile. Bago kikilos. Sabagay, sabi nga ni BBM, it's up to them kung saan lang umuwi. Grabe, ano ba? Utak naman na itong presidente na to. So, ganito ang mga babayan. Hindi ko nahabaan yung pagsasalita ko. Nakita nyo naman doon sa may preview natin.
ay anlupit na. Ay bahala na kayo mag-analyze dito sa video mapapanood nyo, no? At ipi-play ko na pagkatapos kong magsalita, mga babayan. At shoutout muna dyan. Alright, shoutout sa inyo mga kumare. Yung lagi nakalike na kagad dyan, shoutout. At yung mga nagko-comment dyan na sumusuporta sa ating channel at sa mga komentaryo nyo sa mga video na papanood nyo. Maraming salamat po ha. Ipi-play ko na, i-play mo na yung boy. At sama-sama din panoorin na ang full video. Let's go! Sinungaling talaga tong si Auntie Claire. Sabi niya, lumalago na daw ang ekonomiya ng Pilipinas. Panoorin natin to. Binasag ng World Bank ang rosy picture na ipininta ng pamahalaan ukol sa ekonomiya ng bansa. Malayo kasi ang economic figures nito sa mga target ng gobyerno. Pero paglilinaw ng organisasyon, hindi pa huli ang lahat. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. The Philippines has recorded robust but decelerating. Malinaw ang mensahe ng World Bank. Humihina ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng lumalalang trade crisis at tumitinding tensyon sa ibang bahagi ng mundo. Sa kanilang June 2025 Philippine Economic Update, pinasilip ng World Bank ang kanilang growth and inflation estimates hanggang 2027. Makikita na ang growth rate para sa 2025 ay malayo sa target ng pamahalaan na 6%. We have potentially higher or more persistent policy uncertainty, particularly around trade, that could result in even greater global growth deceleration than expected. Ayon sa kanilang senior country economist, bukod sa global policy uncertainty, bunsod ito ng mabagal na takbo ng exports at paghina ng mga industriya sa bansa. On the supply side, we see a deceleration in services, and given the export story, we see a deceleration in industry, manufacturing. Of course, been affected by the global policy uncertainties. Sa fiscal front, lumobo sa 7.3% ng GDP ang fiscal deficit sa unang quarter ng taon. Umaasa ang World Bank na mababalik sa tamang landas ang expenditure at mapapaliit ang deficit this year. So, Pinaglululoko lang talaga tayo no? Pag ang administrasyon na to magsalita, akala talaga gumaganda ang ekonomiya, lumalago ang ekonomiya, yun yung palaging bukang bibig nila. Pero hindi pala yun ang totoo. Kaya tama si VP Inday, wala nang nag-e-invest sa Pilipinas, walang ganadong mag-invest sa Pilipinas. And last one po, baka po pwede kaming makakuha ng reaction from the palace about Senator Imy's remark criticizing the government's efforts to maintain San Juanico Bridge. And she said, I quote, sana ako na lang nagpresidente. Lumiliwanag po ba ang ambisyon ni Senator Amy Marcos? Well, anyway, naging senador po ang pinagsasabi mo? mahal na Senadora Amy Marcos since 2019. At malamang po ay alam naman po niya ang naging budget ng dating administrasyon patungkol po dito sa San Juanico Bridge. Dating administrasyon At na naman. 4 na taon pong nagkaroon. Kung di ako nagkakamali, 4 na taon since 2018 up to 2022 ang administrasyong Duterte. Pero hindi nga po nagkaroon ng rehabilitation. At dapat nga po magpasalamat po tayo sa panahon po ngayon ni Pangulong Marcos Jr. dahil nang kanilang nagkaroon ng inspection, doon lamang po nakita ang lawak na po ng danyos at dapat na kailanganing i-repair sa Juanico Bridge. Huwag mo kaming linlangin, Auntie Claire. Sabi ni Congressman Gomez ni Goma, humihingi sila palagi ng budget dyan sa San Juanico Bridge. Kaya lang, that's not the priority. Kasi puro ayuda. Ha? Ang galing-galing mong magbaliko ka no? Obvious na nga. Kay Goma na mismo. Siya na mismo ang nagsabi na may mga proposal na kailangan anuhin na ang San Juanico Bridge. Pero hindi nakinig ang House. Tinipid pa rin. Walang budget. Kasi nga, puro ayuda. Tapos ang hilig-hilig nyo manisi sa past admin, no? Wala na kayong ibang ginawa kundi paninisi sa past administration.
Doon po sa ano naman sa mga OFW Yan, natin yan. dyan sa Israel at Go, Ma'am Eden. Iran, medyo may mga dismayado po ano doon sa Yan. statement ng Pangulo na depende doon sa desisyon ng bawat individual or bawat pamilya ano po yung pag-repatriate or pag-evacuate sa kanila. Meron po bang particular na sitwasyon bago po magpatupad ng mandatory repatriation ang gobyerno? Nakausap po natin kahapon ang kinatawan po ng DMW at sila'y sumusunod lamang po kung anong alert level ang ibinibigay ng DFA. Sa kasalukuyan po, as of yesterday, ang alert level po ng Israel ay alert 4. Wow. So dapat magkaroon na po ng repatriation ng mga Pilipino. At tandaan din po natin, mabilis din po natin napabalik ang ating mga kapwa Pilipino na hindi agad nakatawid. Ngayon po ay nasa Pilipinas na. Wow. At safe po sila nakabalik sa ating bansa. Wow. As of yesterday, ang Iran po ay level 2. So, mamaya-maya lamang po ay hihingi natin kung may update po patungkol po sa level or alert level na ibibigay po ng DFA. So sa ngayon po wala talagang pangangailangan na i-evacuate na natin yung mga Pilipino. Well, in fact, yung mga sa China, sa US, yung kanilang mga citizens ay pinaliligas na po. Kung ganyan po ang kanilang desisyon, meron naman po rin tayong desisyon. Ito'y naaayon naman din po sa pag-aaral ng mga ahensya natin. So, hintayin na lamang po natin kung ano pong sasabihin na alert level ng DFA at yun po ang susundin natin. Banggit po na dahilan, Yan, last na banati. lang. Yung minabanggit pong dahilan ng ating mga OFW ay kaya sila nag-decide na magstay doon kung saan bansa sila naroon, either Israel or Iran, dahil po yung pangambang pag-uwi nila sa Pilipinas ay wala po silang aabutang trabaho. Ano po masasabi ng gobyerno dito? Wag naman po tayo maging masyadong negatibo. wag daw masyadong negatibo. Gago! Negative na nga ang nangyari. Kasi may mga gera na no? Napikon na siya. Sinabihan na lang niya yung reporter, wag naman tayong negatibo. Good luck, Pilipinas! Good luck! Tignan mo gaano katanga itong si Auntie Claire. You said before I go to my question, just one related on the Japan trip. Bakit ho kaya na-withhold itong mga information na to na tungkol sa detalye ng trip ng Pangulo? Wala I mean, we weren't told about it until today that you said na nakalis na po. Which is unusual because usually when the president goes on a foreign trip, may pre-departure briefing. No, sa pagkakalam ko po, nabalita naman kung kailan po ang kanyang pag-alis. Hindi naman po siguro na meron po ako nakita sa isang news. Kung saan po nakapagbigay ng impormasyon. Opo, Coming meron from naman PTA po. but not officially from Malacanang. Hindi po siguro pa ako natanong. Ayun lang. Kahapon, nag-press briefing tayo kahapon. Hindi, wala po tayong siguradong tugon para dyan dahil Yan ngayon ang problema. Pag si VP Inday, 'di ba, ay pupunta sa ibang bansa, ang dami mong sinasabi. Ang dami mong hanas. Ang dami mong patutsada. Ang ingay-ingay mo. Pero sa foreign trips ng Pangulo, parang wala kang alam. Sus, Diyos ko! Yan kasi, puro ka kasi nakapokus kay VP Inday. Focus ka sa Pangulo mo. Ngayon, ang saan nang gagaling, bakit tumataas ang ating problema sa kidney, chronic kidney disease. Ito, ang pinaganggalingan nito ay diabetes. Wow. Dahil nangyari sa katagalan ng panahon ay ang Pilipino naging masyadong, kasi sweet tayo, masyado naman tayo mahilig sa matamis. Kaya kailangan din natin gumawa Naging ng Dr. programa Yarn. ng ating mga kabataan. Huwag lang matatamis ang kinakain. Huwag lang naghahanap, lalong-lalo na yung refined sugar.
mabuti lang kung yung tamis makuha sa prutas, makuha sa gulay. Nag-lecture na siya, besh. Diyos ko. Grabe ka, Mr. President. Lahat na lang talaga. Last time, nag-ala engineer ka. Tapos, naging teacher ka. Tapos ngayon naman, naging doktor ka. Ay, Diyos ko. Grabe, no? Kitang-kita mo talaga yung effort ni Mr. President ngayon, ha? Na magpapansin talaga. Diba? Ang dami niyang kuda sinasabi. Diba? Ang dami niyang photo ops at mga papansin na ginagawa talaga. Alam ko, pansin nyo yan. Pati media. Grabe itong media. May nakita nga akong pinost ng News 5 na pumunta daw si PBBM sa isang may sunog, pero pagkita mo sa picture, parang inedit lang nila. Grabe, kalala. Saving your image? Diba? Para ba ma-save ang image ng presidente? Hindi nyo na kami maloloko dyan. Ano ang laman ngayon ng puso mo sa nangyayari itong gulo? Ano masasabi mo ngayon? Nakakalungkot dahil parang uncertain yung future dahil nga mga iba pang mga news, alam nyo yan, yung mga iba kasi yung lumilipad na mga salita at iba rin yung mga lumilipad na mga missiles, okay? Which is very confusing. The only right thing na right now na pwede namin gawin is magdasal and yung maging tawag dito, kalmado lang. Yun lang, wala na tayong magawang iba. So, pagdating naman sa repatriation, nandyan ang embassy, sabi nila, voluntarily, pwede kayo, i-announce nyo lang and we have that mechanism to repatriate you. So yung mga hindi naman ay nasa sa inyo yan. Although may mga tawag dito, may mga hinain ako sa program ng gobyerno. Pero parang magiging sila plaka lang ako paulit-ulit, wala rin man yata mangyayari. Tama. Kasi ang tanong ko dyan halimbawa kung magpaparepatriate kami, ganun na lang ba, sasakay na lang kami kasama kong pamilya ko. Pagdating namin dyan, ano yung nakaabang sa amin dyan, ano yung nakahanda sa amin Walang dyan. plano. So okay, sige, sabi na natin, safe na, nakaalis na kami dito, right? Hindi na kami tatamaan, huwag naman sana, ng bomba, ng missiles. Pero pag dyan naman, pagka wala kang trabaho, halimbawa, alam mo naman, iba yung standard ng life ng mga Iranian at ng tayong mga Pilipino dyan. Iba yung mga kasanayan. Tapos pagpunta mo dyan, alam mo na, hindi mo alam yung gagawin, walang program yung gobyerno. So, very confusing. Kaya, ewan ko, tingnan natin kung ano yung mangyayari, Mang Ted. Okay, sige. Walang program ang gobyerno. Tama. Wala talaga silang pakialam sa mga OFW na naipit, 'di ba? At nadamay sa gera. Wala. Nasa sa inyo na daw 'yan. Kung uuwi kayo dito or hindi. O imaginein mo, wala na kasi wala budget. Napunta na sa ayuda ang budget. Nadiputa ang budget. Sa mga ganitong sakuna, saan kukuha ng pera? 'Di ba? Ang galing-galing kasi talaga ng presidente natin Sa sobrang niyang galing, walang plano. Sa sobrang galing, walang programa. Kaya yung mga kababayan nating OFW, tiis-tiis na lang talaga tayo, no? Mag-ingat kayo sa lahat ng mga kababayan nating OFW. Sobrang nakakalungkot. Tignan nyo to mga lords. Ibang-iba talaga sa panahon ni Tatay Digong. Naghahanda na ang Department of National Defense o DND sakaling matuloy ang gagawing paglilikas sa mga overseas Filipino workers sa gitnang silangan, partikular sa Iran at Iraq. Ayon kay DND Secretary Delphine Lorenzana, 2 landing ship na kayang magsakay ng tig-500 tao, 2 C-130 at isang C-295 planes ang kanilang ipadadala para sa paglilikas sa mga OFW. Magdideploy din ang Armed Forces of the Philippines ng 2 batalyong mga sundalo para tumulong
tumulong sa repatriation. Ang idea ni Presidente is magpadala tayo doon just in case na kailangan ng mga tao natin na proteksyon. Tama. The two battalions will not be there to engage in combat with anybody, but to facilitate or help assist in the repatriation of the OFWs, especially in Iraq. Hindi sila magpunta doon para magipaglaban. Sinabi pa ni Lorenzana na ikinukonsidera din nila ang pagkuha ng cruise ship na kayang magsakay ng 3,000 tao at commercial plane kung maraming OFW ang nais umuwi sa Pilipinas. Ganyan. Sa ngayon, isang barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Gabriela Silang, ang nakatakdang magtungo sa Middle East para tumulong sa evacuation. Diba? Ibang-iba. No, sa panahon ni Tatay Digong, grabe. Ready to rescue. Ready to help our kababayans na naiipit at maiipit pa lang sa gera. Ngayon, may gera na ha? Diba? Pero ano ang sinasabi ni BBM? Nasa sa kanila na yan kung uuwi sila or hindi. Wala talaga. Diba? Kaya sa totoo lang, ibang-iba talaga sa panahon ni Tatay Digong. So, bakit ho kailangang mapinsala ang ating mga kababayan bago gumawa ng desisyon Tama. ang embahada at saka ang DFA or even din Malacanang Tama. para dun sa mga tao? Kasi ang nangyayari, ang nagde-decide yung mga tao, yet Tama. ang inyong definition of critical is kapag nabomba. So parang reactive tayo. So we know that you are in a pickle, no? You are caught between a hard rock and a rock and a hard place. Kaya nga ho, ang tanong ko, sabi ko, I have to ask this, no? Bakit ho kailangang maghintay bago kayo magdesisyon? Tama. Ano ang hinihintay samantalang papunta na diyan si Secretary Kakdak? Ang kanyang objective is to repatriate. Kung wala naman ho pa ng ganung urgency, bakit kailangan pumunta si Secretary? Tapos kung naghihintay naman kayo kung anong mangyayari dahil ang definition ng critical kapag nabomba. So, ano ang ibig sabihin, kailangan mamatay bago tayo gumawa ng desisyon. Sorry ma'am ha, I'm just asking kasi I just have to ask it. Yeah. Chindy, I think you're putting it in the wrong context, honestly. Wow. So enlighten us po. Enlighten niyo po kami. You asked me about critical, and I was being very literal in terms of the bombing attacks na nangyari. And I was stating the actual actions that the embassy will do pag may nabombang lugar. No? And I was very specific about that. Your question relates to repatriation. My answer related to the actual act of saving the person or helping the person na apektado na physically. Ngayon, on the repatriation side, again, I go back. We have opened repatriation to our kababayans. No, it is their decision to come. And actually, this morning, we were discussing what happens if it's mandatory and yet our kababayans still don't want to go because they still want to remain with their employers. What do we do? Puro dahilan. Aminin nyo na, wala talaga kayong programa. Aminin nyo na, wala talaga kayong nakalaang budget para dyan. Ha? Idadahilan nyo pa, what if hindi gusto ng mga kababayan nating umuwi? Nek-nek nyo! Kasi kung may programa kayo at pinaghandaan nyo yan, susunod lang naman yung mga kababayan natin kasi mas pipiliin nila na ligtas sila at hindi sila maipit sa gera. Pero eto kayo ngayon, nagdadahilan kayo, ang sabihin nyo, wala na pera, wala budget, hindi naka-budget, ayuda pa more! Diba? Sa mga ganitong sitwasyon, sa mga ganitong sakuna na kailangan ng mga kababayan nating OFW, saan ang Marcos government? Walang plano! Kayo na bahala. Diyos ka. Walang-wala sa panahon ni Tatay Digong. Good luck, Pilipinas. Grabe yung gobyerno ngayon, mga lords. Nabalitaan nyo ba? Yung mga government officials or employees ata yun na
naipit sa gera sa Israel. I think sa Israel yon. Grabe, no? Nirescue ng Philippine government. Grabing pag-aalaga. Sinundo pa sa airport sa NAIA, di ba? Ang sarap ng buhay. Kamusta naman po yung mga OFW natin doon sa Israel? Kanya-kanya lang muna. Di ba? Yan yung problema eh. Kasi pag government officials or government employees, sila lang ang nakakakuha ng mga serbisyo. Alagang-alaga talaga sila. Kawawa nito ang mga kababayan nating OFW. Nasabi pa nga ng ating presidente, it's up to them. It's up to them if gusto nilang bumalik sa Pilipinas or hindi, di ba? Walang-wala sa panahon ni Tatay Digong. Malayong-malayo sa panahon ni Tatay Digong. Ngayon, ang mga alagang-alaga, yung mga officials, yung mga government employees, pero ang kawawa, ang mga Pilipino, ang mga OFW. Gaya nung sinabi ko dati pa, bilang Senator Judge ay titignan natin ng maigi ang lahat ng ebidensya na ipepresenta sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Nung nanumpa kami bilang Senator Judge, naging tungkulin namin sa Senado na suriin at bumoto ayon sa bigat ng ebidensya na ilalahad ng magkabilang panig sa impeachment trial. Kakampi man o kritiko ng pangalawang Pangulo. Sinusunod ko po ang tungkulin na iyan. Sapul ka ngayon. Kasi pinagsabihan siya ni VP Inday Sara na kung gusto ni Risa Ontiveros na mag-inhibit na daw ang mga pro-Duterte. Sabi ni VP Inday Sara, hindi dapat si Risa Ontiveros, dapat mag-inhibit din siya kasi bias siya at anti-Duterte siya. Tama! Tapos ngayon, may pa-statement pa siya na hindi siya magiging bias, natitignan niya ang ebidensya, na magbe-base siya sa ebidensya. Nek mo! Alam ka na namin, pagdating sa mga Duterte, may judgment ka na kaagad, bias ka. Tapos ngayon, magpapaliwanag ka na kunwari, hindi ka bias at kunwari, sa ebidensya ka magbe-base. Sus, Risa, no? Ganyan ka pag nasupalpal ni VP Inday, gagawa-gawa ng video, kunwari malinis. Alam ka na namin. Sus, Mariosep, nagsalita na naman ang manananggal. Grabe, away-away na sila. Sa gitna ng mga isyong ito, pakiusap lang sa tagapagsalita ng Senado. Manananggal yan? Huwag sanang lituhin ang publiko. Huwag gawing dahilan ng isang clerical detail para ipasa ang sisi sa Kamara. Wow. Nanindigan si House of Wala nang kwenta yung nangyayari ngayon sa gobyerno. Ang dami na nilang mga spokesperson, tapos yung mga spokesperson nila, nag-aaway-away. Alam nyo, nagkakagera na malapit na mag-World War III. Tapos kayo, bangayan kayo ng bangayan, mga hayop kayo. Hindi ba kayo busy? Wala ba kayong mga ginagawa sa gobyerno? Puro kayo bangayan, lalo ka na. Nang naging spokesperson yang si Princess Abante. Ha? Wala ka ding magandang sinasabi. Tapos ang aura niya mga luz, di ba? Parang ang itim-itim, nakakatakot. Alam mo, Abante, imbes na hahanga sana kami sa House of Representatives, pero the way ka magsalita at the way mo i-represent ang House of Representatives, wag na lang. Tigil nyo na yan, no? Grabe. Ang dami nang nangyayari ngayon sa mundo. Puro kayo impeachment. Pwede ba? Tulungan nyo mga Pilipino. Wag kayo puro impeachment, puro Duterte. Tambak na ang reklamo laban kay VP Sara. Bukod sa nakabimbing impeachment, may naghihintay ring mga kaso sa Ombudsman at DOJ sa pangalawang Pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban.
Bukod sa Senate Impeachment Court, pinasasagot na rin ng Office of the Ombudsman si Vice President Sara Duterte. Kaugnayan ng patong-patong na kasong inirekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Kabilang ang plunder, technical malversation at use of falsified documents dahil sa umano'y paglustay niya ng kanyang confidential funds. Ayon sa rekomendasyon ng Kamara, dapat harapin ni VP Sara ang anilay misuse of 500 million pesos sa confidential funds ng Office of the Vice President at 112 million pesos naman sa Department of Education mula 2022 hanggang 2024. Kasama rin sa mga pinagsusumite ng counter affidavits ng Ombudsman ang ilang opisyal ng OVP at DepEd. It appears that the Ombudsman acted upon the recommendation of the committee. What I know is that the House or the committee itself did not file any complaint, but it appears that the Ombudsman acted upon the recommendation of the committee. Grabe tong gobyerno na to, mga lods. Nung may gera na ha, naggigera na, pero grabe, wala pa rin silang tigil. May impeachment na, may ombudsman pa. Grabe, oo. No? Yung mga kababayan nating naipit sa gera, wala kayong solusyon. Sa paparating na pagtaas ng gas and oil ngayon, and I know, mas magtataasan din ang mga bilihin dahil sa gera. May solusyon ba? Wala. Focus sa impeachment. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat, aming mga matay minuhulat, gawain na sa naming lahat. Minamatay niya ako, umiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay wala
Diba? Gosh. Irene Oika. Mabuti pa ang sardinas may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Yan, oh. Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.